deep within me, loneliness a sacred space. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome to Sacred Space on the Air. Tonight, please join us in our moments of silent prayer, the reading of Psalm 130, and listen to sounds that soothe and still your tired spirits. Join us wherever you are. Mga kapanalig, kami po ang makakasama ninyo ngayong gabi, si Sister Irene Opie. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig. At ang inyo pong lingkod, Sister Neneng Opie. Mga kapanalig, ang salmo po natin ngayong gabi ay babasahin sa atin ni Sister Irene. Psalm 130. Panalangin upang tulungan ng Diyos, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Sa gitna ng paghihirap, kayawi ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa bantay na naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi muli po mga kapanalig. Napakaganda po ng ating salmo. Salmo 130 na narinig natin. Ito po ay isa sa 15 awit ng pag-akyat upang sumamba. Hindi po alam kung sino ang sumulat nitong salmo, pero maaring ito po ay sinulat ni David, ni Ezra, o iba pang nabihag na makadiyos na personalidad noon. Itong Salmo 130 ay nagpapahayag ng paghingi ng awa at kapatawaran. Kaya itong Psalm 130 po mga kapanalig ay maituturing din na isang awit ng buong pagtitiwala at pag-asa sa awa at pagpapatawad ng Panginoon. Kapag tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan at hindi natin na iukumpisal at hindi natin ang ihihingi ng tawad sa ating Panginoon, tayo po ay nagdurusa, hindi maganda yung ating pakiramdam dahil sa pagkakasala. At nagiging dahilan yun para hindi tayo makakain, minsan hindi makatulog. Kaya kapag tayo pa ay dumaranas ng ganito, pag ninilayan po natin yung ating buhay, ano yung mga nagawa natin na kasalanan na hindi pa natin na ikukumpisal, at magkakaroon tayo ng disposisyon na magkumpisal at magtiwala sa Panginoon na tayo ay kanyang pakikinggan at patatawarin, at sa ganun po ay gagaan ang ating buhay. Tama po yan, Sister Irene. No, at dito rin po sa Salmo 130, mga kapanalig, ay hinikaya tayo na maghintay sa Panginoon at magtiwala sa kanyang mga salita, ang mga pangako. Itong Salmo 130, mga kapanalig, ay angkop na bigkasin at dasalin ng mga tao na nagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ito po ay isang awit na hinuhugot sa malalim na emosyon at pakiramdam ng kalungkutan at pagsisisi sa nagawang kasalanan. Sa una at ikalawang verse po nitong Psalm 130, mga kamanalig, ay
mababasa po natin yung madamdaming pakikiusap sa Panginoon na pakinggan yung dalangin. Mararamdaman natin dito yung matinding pagkabalisa, kawalan ng pag-asa nitong taong dumadalangin at yung mataimtim na paghingi ng tulong sa Panginoon. Sabi doon, sa gitna ng paghihirap, kayawi ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa verse 3 and 4 naman po mga kapanalig, ay ang mapagkumbabang pag-amin sa nagawang kasalanan. At ang kaalaman na hindi tayo karapat-dapat na tumayo sa harap ng ating Panginoon. Kung siya naglilista ng mga nagawa nating mga kasalanan, pero tayo po ay dapat na magpasalamat talaga sa ating Panginoon. Dahil siya ay hindi nagre-record ng mga pagkukulang at pagkakamali natin. Siya ay laging handa na magpatawad kung tayo ay hihingi ng tawad. Dahil ang nature naman ng ating Panginoon ay awa, pagmamahal, at pagpapatawad. Kaya sa verses 5 to 6 naman po nitong Psalm 130, mga kapanalig, ay makikita natin yung pananabik ng mga awit sa pagsapit ng isang bagong umaga. At makikita natin dito yung buong pananampalataya at pag-asa ng pagtutubos at pagliligtas ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. At sa huling verses naman nitong Salmo 130, mga kapanalig, ay ang panawagan sa ating lahat na magtiwala tayo ng lubusan sa Kanya at umasa sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa Kanya ay mayroon tayong kaligtasan at tinubos niya tayo sa mga nagawa nating kasalanan. At kaya naman mga kapanalig, yung malawak na tema po nitong Psalm 130 ay patungkol sa tibay ng ating pananampalataya, kahalagahan at lakas ng pakikipagkasundo natin sa Panginoon at yung walang katapusang awa ng ating Panginoon. At ito ay nagbibigay sa atin ng assurance na kahit sa pinakamadilim na bahagi sa ating buhay, ay pwede tayo magtiwala at umasa sa Panginoon para sa ating kaligtasan, para sa protection at para sa mga solusyon sa ating problema. Opo mga kapanalig. At sa panghuli naman po, ay masasabi natin na itong Salmo 130 ay para sa ating lahat na nagkakasala. Nakakaramdam ng bigat ng ating mga kasalanan at humingi ng makapangyariang awa ng ating Panginoon. Ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na maghintay sa pangako ng Panginoon at naghihikayat sa atin na manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kahit na sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok o mga problema. Kaya naman mga kapanalig, ngayon po ay pakikinggan natin ng isang short sacred song na binuo ng aming foundress na si Sister Epi Brazil. Itong short sacred song po na ito ay para sa ating lahat na nagtitiwala sa pagliligtas ng Panginoon at naniniwala na tayo kanyang pinatatawad sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin ito mga kapanalig at pwede nyo din pong sabayan yung pag-awit. Ito po, ang lyrics po nito ay, I am beautiful, I am loved, I am forgiven by the mercy of God. Pakinggan po natin. I am beautiful, I am loved.
forgiven by the mercy of God. Ayan mga kapanalig, napakaganda po ng short sacred song na yan na kinompose ng aming foundress at Superior General na si Sister Epi Brazil OP. Yan po ay nagpapaalala sa atin na walang katapusan yung pagpapatawad ng ating Panginoon dahil yun nga ang kanyang nature. Walang katapusan yung kanyang pagmamahal sa atin. Ang importante lang mga kapanalig ay makikipag-reconcile tayo uli sa Kanya. Kaya meron tayong sacrament of reconciliation. Ikukumpisal natin yung ating mga pagkukulang, pagkakamali, at talagang papatawarin tayo ng ating Panginoon. Hindi siya nagre-record ng mga kasalanan. Kaya mapansin nyo rin mga kapanalig na ang ginamit ko ng mga videos and pictures ay yung mga sa Regina Rica. Kasi kanina lang sa Regina Rica talagang walang araw na hindi ka makakakita ng mga tao na naluluha, no? Lumuluha sila siguro sa galak o kaya ay naranasan nila yung pagpapatawad ng Panginoon, lalo na pag dinadasal doon sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa, yung prayer for healing. Talagang makikita mo, no, yung mga tao na lumuluha, tumutulo ang luha, namumula ang kanilang mga ilong. I believe na yun ay talagang experience of God na naranasan nila kung ano man yung mga hinihiling nila sa Panginoon. Siguro may mga answered prayers, siguro may naramdaman nila yung kapatawaran ng Panginoon. Kaya napakaganda po mga kapanalig, isang paalala sa atin na ang Panginoon ay laging nagmamahal at umuunawa at nagpapatawad sa atin. Opo mga kapanalig, ang pagpatawad ng ating Panginoon ay walang hangganan. Basta bumalik tayo at tingin ang kapatawaran sa Kanya. Tama nga po mga kapanalig na ang mga tao kanina sa Regina Rica ay napakasaya nila kasi napifeel nila daw ang presence ng ating Panginoon at ang pagpapatawad ng ating Panginoon, no, na ano nila na ibahagi kung ano man ang kanilang nararamdaman, na kaya pabalik-balik sila sa Regina Rica na naway nandiyan ang mahal na ina at ang pagpapatawad ng ating Panginoon ay patuloy na binibigay po sa ating lahat. At tayo rin, di ba, Sister Neneng, tayo rin mismo, no, nararanasan natin, naalala ko yung kahapon, kasi nagkaroon po kami ng vocation discernment seminar doon sa aming mother house sa Quezon City. Talagang naalala yung vocation story, no, yung pag-share ng vocation story na talagang malaking bahagi sa akin sa vocation story ko, yung pag-pilgrimage ko doon sa Regina Rica, na naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, naramdaman ko yung protection ni Mama Mary, na talagang hindi mo yun maipaliwanag, maluluha ka na lang. Kaya naintindihan ko siguro yung mga pilgrims, ganun yung nararamdaman nila ngayon, no? Siguro yung awa at pagmamahal ng Panginoon ay kanilang nararamdaman, na experience. Opo mga kapanalig, at kaya nga pabalik-balik sila kasi nga doon nila na i-share yung kanilang laman ng kanilang loob, kung ano mang dinadala nila, kasi mayroong Diyos na nagpapatawad at nag-uunawa sa bawat isa sa atin. Basta manumbalik lang po tayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran. Yan, kaya mga kapanalig, tayo pa ay magkakaroon na ng mga announcement. Sister Neneng. So, mga kapanalig, every Thursday, may contemplative sit po tayo sa Mother House. Ang first na sit is 2:30 to 4:30. Online sit po ito sa Dominican Sisters of Regina Rosary, 70 Scout Fernandez, Barangay Laging Handa, Quezon City. At ang pangalawang sit ay 5:30 to 7:30. And every Saturday, may healing mass po tayo. Mag-uumpisa po ng 5 p.m. po every Saturday. Kaya kung sino ay interesado na gustong umattend sa contemplative sit at saka sa healing mass, you can join us po. Punta lang po kayo sa Mother House. Ulitin ko lang, 70 Scout Fernandez, Barangay Laging Handa, Quezon City. At para naman po sa mga kababaihan, single ladies 18 to 35 years old, college graduate, senior high school graduate, or young professional, kami po ay nagkakaroon ng Vocation Discernment Seminar every 4th Friday, Saturday, and Sunday of the month. Sa Regina Rica po yan ginaganap. Libre po yung pagtira nyo doon ng 3 araw at 2 gabi sa Regina Rica. So, ngayong buwan ng June, gaganapin po yan natin sa June 21
21, 22, and 23. So ang ating Vocation Discernment Seminar for this month of June will be on June 21, 22, and 23 sa Regina Rica. Kung kayo po ay gusto maging member ng Dominican Sister of Regina Rosary, umattend po ng Vocation Discernment Seminar, mag-text o tumawag lang po sa 0966 546-9826. Ulitin ko po, yung mga interesado na umattend ng Vocation Discernment Seminar, tumawag or mag-text sa 0966 546-9826. Mga kapanalig, ngayon po ay pakinggan na po natin or magkakaroon na po tayo ng contemplative pause with our foundress, Sister Epi Brasil. Good evening. Pero dito sa atin ngayon ay good afternoon pa. Dito po tayo sa Buddha. Buddha po ito, di ba? Oh. Halika. Ito yung kaibigan natin na Matigsalog. Ito yung tribo ng Matigsalog. Sila po ay may mga bundok dito. Owner sila ng napakalawak na lugar. At binigay po ito sa kanila ng Panginoon ni Magbabaya, di ba? Binigay ng Magbabaya sa kanila mga ninuno. At napakaswerte po natin ngayon, mga kapanalig, kasi nakaabot tayo dito, napakalayo na lugar. Siguro mga 10 kilometers from the highway. 9 lang. So what we would like to say, salamat sa Lord na nakita natin ang lugar na ito, napakagandang area. Patuloy pa rin po yung ating paghanap ng lugar kung saan natin ilagay si Mama Mary. And so relax your face now. Ganyan ang buhay. Palagi naghahanap, palagi nagsisearch, palagi nakikinig kung ano yung gusto ni Mama Mary. And so ngayon, kasama ko yung ating kaibigan na Matigsalog. Alam nyo mga kapanalig, napakaswerte natin na nakakita tayo ng itong tribo na ito, kasi sa atin sa Luzon, sa iba naman yung tribo doon, meron po kami doon, ang pangalan nila ay mga Remontado at mga Dumagat, no? Mga kapatid nyo rin sila. So relax lang po tayo. Kailangan natin makinig kung ano yung gusto ng Lord. Ang una natin na pinuntahan doon sa Bukidnon ay parang hindi para sa atin yon. Pero who knows, no? Sa kagandahan ng bundok na ito, maraming pwede magawa. At sa ngayon, relax your face, relax your shoulders, relax your whole being, and just listen to the message of the Lord. Ganon yung ginagawa namin. Nakikinig po kami. Nakikinig palagi. And contemplative pause means to pay attention. Inhale deeply. Exhale slowly. This is our time to rest. Rest your mind. Rest your heart. And rest your whole being. Inhale deeply. Exhale slowly. And rest. Pakilala ko rin sa inyo ang mga anak ni Jojo. Ito si Jaja. Kasi yung mukha niya parang si Jojo talaga. Alam niyo kung sino mga kapanalig si Jojo? Kung kayo po ay nakapunta sa Regina Rica, nakikita niyo napakalaking Mama Mary, image ni Mama Mary. Ito si Jaja, Elena, at ito si Bunso. Sak, no? Pangalan mo, ano? Oo. Ha? Saja, okay. Si Bunso, yan. Init, no? Sila ang anak ni Jojo na gumawa ng ating Mama Mary. So, at saka many other statues of that you can see at Regina Rica. God bless you. May you be blessed at all times and may you be happy. And salamat na nakita natin itong mga gwapa, itong gwapo, at ang ating kaibigan na Matigsalog tribe.
At napakaswerte po natin ngayong gabi, mga kapanalig, na meron tayong mga panauhin, meron tayong mga bisita sa ating programa. God bless you all. Thank you for listening. God bless you. Over and out. Yan mga kapanalig, ngayon po ay dadasalin na po natin ang prayer for healing. Dear God, you said, "Come to me, all of you who are tired and heavily burdened, and I will give you rest." I come to you today, right now. Please touch every pore, every fiber, every cell of my body. Touch my mind, my heart, my spirit. Fill me with hope. Teach me to believe that with God nothing is impossible. Let me forget and forgive all events that make me sad. And when I worry, teach me to rely on you. Help me to believe that nothing happens by chance, and everything that happens has a reason. I trust that no matter what, you will fight for me. I only need to be still. I need not fear anymore. Help me, heal me, hug me, be here in my pain. Blessed pain, holy pain. Blessed pain, holy pain, I accept your will, but touch every part of me that needs healing. Heal my body, heal my heart, heal my mind, heal my spirit, heal my pocket, heal my memories. I have come to you with my burdens. You will give me peace. You will give me rest. You will give me healing. And this I believe. I believe that I am healed. I believe that I am whole. I believe that I now live life to the full. Mother Mary, Regina Rosari, intercede for me to Jesus, your Son. Jesus, the great healer, the great provider. Amen. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's calling for us all together so near. Regina Rosari, please reign in our country. Please reign in our hearts, and don't ever depart. Oh, the lady is waiting on top of the hill. She's This is calling Sacred Space on the Air, featuring Sunday Psalms and Sounds, sponsored by the Dominican Sisters of Regina Rosari and our lay partners, the Regina Rosari family, bidding you all good night. Sumainyo ang katotohanan.